Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO ng ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dagat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Bridges on Air. Ang programang Bridges on Air hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service in collaboration with the Commission on Filipinos Overseas sa panguna po ni Secretary Clink Ang. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin si Ginoong Ares Gutierrez. Ares, hello! Magandang araw po sa lahat ng nakapakinig ng Bridges on Air sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, and of course kasama rin natin sa programa ang ating production team and technical team. Sa technical side, sila Milo Jonel at Susan Aison. Sa sa Wirecast, si Hero at si JP. And of course ang ating executive producer and coordinator, si Stephanie Vicente. Ayan. And syempre, Ares, sa panig naman ng Commission on Filipinos Overseas, tayo ay nagpapasalamat tulad na sabi ko kanina kay Sec Ang, pati sa lahat ng official at staff ng CFO. Ayan. Nasaan ka ba ngayon? Para sa mga nanonood sa atin ngayon, nagtataka kayo, wala sa studio si Ares, siya ay naka-zoom. Nasaan ka ba ngayon? Sige, ayan. Ako ngayon ay umiikot dito sa Visayas. Ngayon nandito ako ngayon sa lalawigan ng Bohol at hindi katulad ng dinaranas natin dun sa Metro Manila, dito po sa Bohol ay napakainit. Okay. Bohol. Matagal na nating namimiss yung araw dyan sa Metro Manila. So Bohol, saan na yan? Enjoy ko lang muna ito. Chocolate Hills, Bohol, di ba? Tama ba? O Chocolate Hills nga. O sige. Pero hanggang kailan ka ba dyan? Sa Visayas? Babalik din ako kaagad. May nagde-data gathering lang kami doon sa programang ginagawa natin. Ayun, okay. Pero Ares, ano pala, yung ating, bukod dito sa ating CFO Community Correspondent na si Tristan Josh Garcia, Technical Assistant ng Project Management Division ng CFO, sa ano naman natin, sa Pinoy Ako segment, napaka-interesting ulit ng ating makakausap. Dahil founder ng batang engineer. Oo nga, batang engineer at napaka-interesting nito sapagkat yung dating napaka-bulky na ginagamit natin na microscope noong tayo nag-aaral pa
pinaliit niya ng gusto. Ano, pinaliit niya ng Magug gusto at itong tawag nila dito ginawa niya nila ito, microscope. Yan. oo, Okay. oo. At tabayanan po niyo yan, makakasama natin, si Jeremy De Leon. Yan. Mhm. Pero Ares, para sa ating community correspondent na si Tristan, ano ba ang ire-report ni Tristan? Akala ko nung nakita ko kasi hindi ko na siya inabot nung ako'y araw-araw nagre-report sa Mm, CFO. mm, mm. Akala ko, nanonood ako ng K-drama, Ah, te- teka, Oo. bakit ka parang nanonood ng K-drama? Mukhang mukhang Koreanong Ah, artista 'tong ganon? ating CFO correspondent ngayon. Nako, wag mo sasabihin yan kasi meron akong isang Oo, staff dito tuwang-tuwa na si patay sa Steph. K-pop. Oo, meron akong Mm. staff na patay sa K-pop. Oo, Biruin mo, man mag-ano yan, yung staff ko na to, magbo-bonus yan, pupunta lang sa panonood, pambili ng ticket ng K-pop concert. oo nga, oo nga. Oo. Ito Steph, libre ng Ay, panood mo si para ka Steph ng binanggit manood na. ng para mo nakita si Kim Jong-il. Yun ba yung mga pangalan ng Akala ko artista Kim nun? Jong-un eh. Kim Jong-il. Tama ba yun? Oo. Pero ito nga, ang ating correspondent ay isa sa mga kawani ng kasama ni Jairus Badlangbayan sa Mm. Project Management Division. At yun, aalamin natin sa kanya kung ano na ang kaganapan sa isinasagawang U-Lead program. Kasi kung maaalala mo, Sir Ray, last episode natin sa Bridges on Air, ibinalita doon na sinimulan na yung U-Lead program, Mm, mm, no? May mga participants tayong galing Canada at mm, ongoing yung programa. Yun ang hihingi tayo kay Krista ng update kung ano nang ginagawa nila ngayon. At yung pagpunta rin nandun pa rin sa Canada ngayon si Secretary Clink Ang. Uy, okay. Nandun pa rin sila at Mm. nanggaling sila sa Prince Edward Island. Tumawid na sila ng Toronto. Parang sa huling update na nakita ko ay tumuloy na sila ng Vancouver. Mhm, mhm. So nasa Canada si Sec Ang Oo, nandun kasama sila ang ngayon. wow. So nandoon ngayon sila, yung U-Lead nandun marami tayong Hindi, Pilipino sa Canada. yung ULEAD ay nandito ginagawa sa Pilipinas. Ito yung programa ng CFO na binibigyan ng immersion yung mga Pilipino Mm. na lumaki sa ibang bansa Mhm. na para ma-rediscover nila yung heritage, yung Filipino heritage, yung Mm. kultura, yung Yeah. talagang actual immersion na nandito sila sa Pilipinas. At yun ang alamin natin kay Tristan Yeah. pero siguro nung dumating dito yung mga delegado galing Canada, nagulat sila nung nakaharap si Tristan. Nung nakita nakita si Jairus, ba, para palang mga Koreano tong mga taga CFO, no? Parang Okay. Sige. So nasa linya na ba si Tristan? Yes Nasa linya oo, po. na. nandiyan. Yes po. Nandiyan na. Ayan. Hello Tristan? po. Annyeonghaseyo. Ayan. Annyeonghaseyo, Yorobun. Sa'yo. Tama ba yan? And meron po. Ano sa'yo? Maulang tanghali po sa ating lahat, Radyo Pilipinas, Sir Ares, and to everyone's listening po. Hello po, my name is Tristan Garcia, and I've been only for a month now po in CFO. Bagong-bago. Yes po. And ayun po, for updates for our U-Lead August 2026 implementation with our Filipino-Canadian participants. They've started, or we fetched them off po from their airport with a rainy season. Kaya Mm. talagang pagdating po nila rito talaga, Sir Ares, and for everyone's listening po, na dinagsa po sila talaga agad ng bagyo, and Mm. naranasan po agad nila yung although Traffic. although I've talked to them po with the Mm. Filipino-Canadian participants, and they told us na hindi naman po ito yung first time po nila here sa Pilipinas. So Mm. Mm. yes po. Ilan ba sila? Ilan sila?
Currently po, we have 5 participants po Mhm. from, An yes po. Saan And sila nanggaling, na iba-ibang lugar ba sila sa Canada o isang yes po, lugar lang pinanggalingan nila? they came from different states po in Canada. And Mhm. then we also have one of the 5 participants po. Um she has a husband po who Hmm, is half Filipino. So she just went here to to create or share or know a lot of things regarding the Filipino heritage po, pero especially Tristan, ano, yes po. ano lang kita, puwede mo bang, although nabanggit ko naman kanina sa intro sa'yo yung ULID, ano, bigyan mo rin kami ng overview. Ano ba Okay po. talaga yung program ng ULID Okay at po, ano yung sir. objective ng ULID? Okay po. So ULEAD stands for Youth Leaders in the Diaspora, and it was founded, or it originated um 3 years after CFO's mandate, so 1983. And dati po ULEAD is referred to before was referred to before as Lakbay Aral or Study Mm. Travel. And then for years po, it's been continuing its progress to um not just uh kumbaga papuntahin here yung mga Filipino immigrants po natin sa ibang bansa, but to Mm. also share or reconnect them with their Filipino roots po. Mm. Yun. Pero itong programang ito ay hindi ito funded ng Philippine government, no? Kanya-kanya silang Yes po. bayad. It's funded po by the participants po. Yes po. Mm. Yes po, Sir So, Ares. So ano ang ano nila? Ano ang nasa itinerary ng ating mga participants? Saan na sila dinala at saan nyo sila dadalhin? Okay pa. So for their itinerary, for this week which started po last Monday, um, they're going, they are going to a lot of places inside Mm. and outside Metro Manila po. So Mm. um, with my experience as a facilitator for them po from Monday to Tuesday, we just went to inside Metro Manila. So na first time po ng mga Filipino Canadian participants natin na makapunta po sa Malacanang Museum tour, sa Mm. Teos Mansion po, or the Presidential Museum. They've also went to National Museum of Anthropology. And then yesterday po, they had a visit po to the House of Representatives, sa Senate, and they have a courtesy call po with Senator Zubiri and um Rep Matibag din po. And then yun, Mm. right now for today po, Sir Ares and Radyo Pilipinas, the ULEAD Phil-Canadian participants um are going to experience the Filipino workshop with mm, Professor Shedar Hoxon, who is Mm. a notable professor po in UP Diliman. And mm, then later po, they're going to they're gonna expect to be going to the Binondo mhm. for Mm. a gastronomical tour po. So Gastronomical. pakakainin nyo ng siomay at Oo. Yes mami at po. siopaw. Siomai, Yes po. siopaw, 'di ba? Opo, yung mga Chicken feet, yung perfect mga na gano'n. perfect po sa maulang season po Pero Chicken nito. yung ano, chicken yung feet, kakain ba sila ng chicken feet? chicken feet. Hmm. Hopefully po, Balot, i-recommend po balot, namin sa amin. balot. Oo. Balot ba Balot din po, papakain niyo? i-recommend po namin sa kanila. Balot, ha? Balot. Pero Opo. yung pumunta kayo ng Presidential Museum, Yes po. Malacanang Museum, ano ang nakita nyo doon? Para Currently po, miss, ma-appreciate with nila yung... currently po, sir, rather, yung Malacanang museum tour po nila, um, mostly po initially they saw po yung process kung paano yung naging decision factor po ng ating President Bongbong Marcos, Mm. as to how he decided to
run and campaign as a president, and how he decided to um, connect or ask our Vice President Sara Duterte po. And then yun po, basically yun yung first po nakita ng mga Filipino-Canadian participants natin. They saw letters addressed to our president. They saw the equipments and materials that our president has used during the campaign season. And yun po. Okay. So, dinala nyo rin sila sa National Museum, no? Yes po. Alright. And So, dun naman po sa Teos mansion, wherein they saw the different presidents po from three generations po. Three generations po. I've talked to them po with the participants, and then what I noticed po is that some of the presidents po, they already knew or meron na po silang mga kahit kaunting on information po regarding our former presidents po before. And then this museum led them to have the extra information that some of the presidents were replaced, or there was a historical thing happening back then. Yung mga ganun po, which is very informative and very helpful for them to reconnect their Filipino roots po. so okay. So itong ilan sila? 5, tama ba? Yes po. Yes po. 5 sila. So, So sa ngayon nagtutour pa sila, 'di ba? Tama ba? yes po, they're currently on tour po. And pupunta po sila actually right after lunch po here in CFO to have a Filipino workshop po with Professor Shedar Hoxon. Mhm. So, So kailan pa Sure. sila nakarating dito? Tristan? Last Monday po Last Monday. So sir, naranasan nila yung mga pag-ulan. evening po. Yes po, Naranasan super din nila yung naranasan po nila. nakita nila yung mga pagbaha dito para aware din sila. Luckily enough naman po, they just saw it but they haven't experienced it yet po. So hopefully, di po nila ma-experience yun. Okay. So, tanaw na tanaw pala dyan sa CFO yung yung dagat ng basura dyan sa may Pasig. Yes Naku. po, Nakita yes nila yon? po. Nakita nila yon, Tristan? Nakita ba nila yun? With the yung fog naman po na nangyayari inside and outside the car po, or the vehicle po rather, luckily hindi rin naman po nila super nakita, pero they've known what they have saw po some other stuff po na nakikita nila even way before pa po sila pumunta rin sa Pinas, and then they saw it in real life po here Yun. in the Philippines. Kasi So, yun. Ares, Tristan, yun yung pag lumusong sila sa baha, yun yung literal na immersion. No? Yes. Version talaga yun. Anyway. Opo. Oo. Opo. Pero at least para makita rin naman nila, 'di ba, kung ano yung pinagdaraanan ng ordinaryong Pilipino pag Yes mga po. ganitong panahon. Yun. Yes po. On the following days naman po, magkakaroon naman po sila ng tour din po sa Zambales, wherein I think it's been a continuous meet na po with the Aita tribes po in Zambales. Yes po. So for this ULEAD program po, continue pa rin po nila, and then they're also going to Taal Batangas, and yun po, a lot of historical and notable places here in the Philippines. So Okay. All right. So, Sige. ganun Kuya Ray, yung itinerary nila sa ULEAD ay parang yun yung implementation ng strategic pivot ng CFO to connect the non-resident Filipinos to the motherland culturally, historically, and economically. So yun yung actual realization ng pivot na yun. Yes. And at least pagbalik nila sa Canada, they have a more deeper appreciation ng heritage at ng origins nila, 'di ba? yes po. Alright. Actually, what's interesting po for our participants currently is that they have their own platforms to speak up to. Kasi
three of the participants rather out of five have their Filipino influence organizations. So one has yung Himi Kabataan Cultural Society. So that Himi Kabataan Cultural Society is a Filipino influenced organization which has groups who perform, like kunwari po yung mga choral, may mga dancers po doon na Filipino Canadians po. And then one of the participants also has a restaurant. So meron po siyang restaurant called Pampanga Cuisine in Canada. So yun po, as what the restaurant's name depicts po, Pampanga Cuisine, ang mga inaano po nila is yung mga delicacies po sa Pampanga. So yun po. Ayun. O papakainin nyo sila ng kamaru at saka ano pa nga ba yung Hindi, tsaka yung di ba, Tristan, yung mga exotic food. Oo, yung Yes po. exotic food, yung mga palaka, Ayan. saka yung mga yung grasshopper ba Oo, yun? yung mga, Oo. tsaka nga, Yun di yung ba, mga yung, delicacies na Na-try niyo na po ba yun? yes, tsaka, Oo. oo. Ako'y taga Tarlac at Pampanga, narano ko yan. Yung Would pa you tawag doon, recommend po? yung Ares, Oo, ewan ko lang kung alam Pwede ni, naman. ewan ko lang kung alam ni Tristan to, baka hindi maniwala si Tristan, pero ito, alam ko ni Ares. Sige po. Alam mo yung dagang bukid? Yes Ayan. po, Oo. naririnig ko naman po Yan. yun. Malinis yun. Hindi yun yung dagang pakalat-kalat sa kanal sa imbonal. Inaadobo yun. Iba yun. Yes nga po. Si JP mahilig doon. Oo. Hindi, pero hindi yun. Dagang bukid malinis yun. Okay. O yun, di ba? Tulad Kasi ng mga Tristan di ba? Kasi yung kinakain nito kimchi. Ay, kimchi. Yeah. Oo. Oh. Tsaka yung i-try nyo pakain, Mga ramen. ipalasa sa kanila yung hito na nahuhuli sa palayan. May mga Sa hito na baha- nahuhuli ay, sa palayan. Palayan. Oo. Wag sa irrigation doon kung saan Oo. naliligo yung mga kalabaw, wag doon wag Oo. dun. And, Sige po. at least para ma-appreciate na naman nila, no. Yan. Opo. Sige. Well, anyway, Currently naman. Sige po. okay. Sige Tristan, at maraming salamat at kami sinamahan mo dito sa ating Thank programang you so much Bridges on Air. po. Thank you so much, Tristan, and Thank you so much po. ingat kayo ha. At Ingat po. take care dun sa ating mga Stay ika nga. tuned po sa mga posts po from CFO regarding po sa YouLead program po this August. Thank you so much po. Thank you very Pwede much. mo ba Tristan. silang batiin in Korean? Sige nga, batiin mo nga sila in Korean, Tristan. Kasi In Korea. may stop ako dito talagang patay na patay sa K-pop. Sabi ko sa'yo, talagang yan. Yung yung bonus niya, pag may concert, yung bonus niya, wala na yun. Oo, Pambibili na lang ng pumipila sa concert MOA ng ticket yun. Wala na yun. Oo. Ganun yun. Ganun siya ka-in love sa mga K-pop. Kaya palagay ko, nakikita ka niya ngayon no? Oo. Ayan. Hello po. Unfortunately, I can only say po saranghe. Sarang. Yun lang. Or I love you po. Ang alam ko lang naman kasi sa'yo eh. Anyway, sige. Thank you very much, Tristan. Thank you Maraming so much salamat. po. Thank Maraming you so much salamat, po. Tristan. Thank you for the opportunity po. Thank you po. Alright, sige. Well, Ares, pero syempre hindi pa tayo tapos ha. Meron pa tayong porsyong Pinoy Ako segment, di ba Ares? At isa Yes, pang yes. mahalaga at napaka-informative na segment ito dahil may makakasama muli tayo na we're very proud na Pinoy ito, Pilipino ito. Founder ng Jerimake. Mamaya po, antabayanan niyo yan para sa kabuuan ng ating panayam dito sa ating tampok, sa ating Pinoy Ako segment. Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Work abroad? Easy money. No visa. Baka di man traveling yan. Makialam, itimbre mo.
Tumawag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking. Pinoy Ako! Tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako! Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ay, kayo po ngayon ay sumusubaybay na sa ikalawang pahina ng ating programang Bridges on Air dito po sa segmentong Pinoy Ako. Siyempre, paalala lamang po ang programang Bridges on Air ay isang collaborative effort sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas sa panguna ni Secretary Clink Ang. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Ray Sampang, kasama pa rin, of course, si Ares. Hi, Ares! Magandang araw po sa ating lahat mula dito sa lalawigan ng Bohol. Yan, nasa Visayas po ngayon si Ares tulad nung nabanggit ko kanina sa pambungad natin na pagbati sa inyo sa ating programa. Medyo si Ares ngayon, nasa Visayas at sabi nga niya napakainit daw doon. Hanggang ngayon ba, Ares, mainit pa rin diyan? Mainit dito, parang total opposite ng nangyayari diyan sa Metro Manila. Oo nga. Dito habang ginagawa natin 'tong programang ito malakas pa rin ang pag-ulan at least dito sa nakikita ko sa Quezon City at maging sa ibang lugar dito sa National Capital Region. So diyan para sa Visayas mainit. Hindi niyo nararanasan Mainit dito, parang walang bagyo. ay at least patuloy ka pa rin dry and makakapamasyal ka pa lalo diyan sa Visayas. Medyo may halong pasyal at trabaho ang ating Yan, mission okay. dito ngayon Sige. sa Yan, Visayas. ganun talaga tayo dyan. No? Pero Ares, alam mo, itong ating segmentong Pinoy Ako, itatampok natin isang founder ng Jere Make. I hope I pronounce it correctly. Jere Make, at isa siyang Filipino science and educator. Gumawa siya ng isang startup gamit itong tinatawag na Microscope. Microscope. Yan, Microscope. Ano kaya tong microscope? Para saan ba tong microscope na ito? Ito yung aalamin natin mamaya, Ares, dito Oo. sa ating segmento. Medyo na-research din natin ng kaunti yung ginagawa ni Jeremy. Mm. Meron siyang inimbento na sistema or software ba yan na pwede mong gamitin yung iyong phone para maging microscope. Ang layunin daw talaga ng kanyang startup ay mailapit ang siyensya at agham sa masa. Alright. So, yung microscope pwede nang gamitin sa cellphone. Magagamit sa cellphone. Parang ganun. Parang ganun yung intindi ko dun sa ginagawa niya. Okay, sige. Alamin natin yan. And of course, syempre, alamin na rin natin a little bit of Jeremy's life. Ayan. At paano niya nagawa ito at what drives him or what drove him para ma-develop itong microscope. So, hindi na natin patatagalin, Ares, at ipakilala mo na kung sino yung ating magiging panauhin para sa ating Pinoy Ako segment. Ang ating panauhin ngayon ay, gaya ng nasabi ni Sir Ray, siya ay founder ng Jeremy, isang science and education startup na gumagawa ng mga scientific tools para nga gawing accessible ang agham sa nakararami. At siya ang gumawa ng tinatawag na microscope. Isa itong portable microscope na dinisenyo para magamit yung ating mga smartphone sa mga science experiments. Kasi base sa kanyang profile, ang kanya talagang advocacy ay hindi gawing nakakatakot yung siyensya. Para hindi lang sa mga estudyante, magamit din ito ng mga guro, magamit din ito ng mga magsasaka, ng mga komunidad, lalo na yung mga nasa agrikultura. So, ang kasama natin ngayong umaga ay si
Jeremy De Leon, ang founder ng Jeremy. Magandang araw sa iyo, Jeremy. Good morning po, Sir Are, Sir Ray. Good morning. Good morning, Jeremy. Can we call you Jeremy for short? Yes po. Yan, okay. So Jeremy, bago kami dumako ni Ares dito sa ikang microscope na iyong na-invento dinevelop. Unang-una, ano ka ba? Gaano ka nakatagal? Gaano ka nakatagal sa bansang kinaroroonan mo ngayon? Ngayon po, nandito ako ng parang since birth po. Nandito na ako. Okay. Mhm. Sige. So, what drove you? Bakit mo, okay, sinabi nga ni Ares kanina, no? Itong microscope na iyong na-develop, isang parang ginagamit sa cellphone, pwede nang gamitin. Bakit, excuse me, bakit mo dinevelop? Anong dahilan? Bakit mo dinevelop tong microscope? Opo, no, nung nag-start po kasi siya nung pandemic, Mhm. then napansin natin na lahat ng mga estudyante nasa bahay na lang, hindi na nakakapunta ng classroom. Mhm. Tapos, parang paano ka mag-enjoy mag-aral ng science? Eh, ang hirap na nga mag-aral ng science kasi 'di ba parang technical lahat ng terms, ganyan. Kung hindi mo ma-experience yung laboratory, yung ibang mga bata gusto makapag-lab na lang, para mag-experiment doon. Ngayon, nung pandemic wala na yun, nasa bahay na lang sila. So, nakaisip tayo ng paraan na paano natin dadalhin yung laboratory papunta dun sa mga bahay nila. Para hindi na lang basta modules, hindi na lang basta videos or pictures yung aaralin. So dun nag-spark po yung yung initiative na baka pwede nating dalhin yung microscope na mabigat, na kulang dun sa mga classroom, ta's dalhin natin tigigisa sa mga bata. Mhm. Jeremy, nakita ko yung napanood ko yung isang interview mo sa TV, ano, yung ang gusto ko lang klaruhin sa iyo is ito bang ginawa mo ay isa ba itong software na i-download o isang app na i-download mo sa phone? May currently po gumagawa na kami ng software, pero yung pinaka-microscope po ay hardware. So, ganito lang po siya kaliit. O yun nga yung nakita ko parang Ito lang parang po ang microscope. pulseras, ano? Opo. Ano yan? External? Ikakabit mo sa cellphone? Yes po, sa front camera ng cellphone or tablet, Mhm. ito ipapatong lang tapos magiging microscope na. Oo. Kasi Ares, alam mo, Jeremy, Ares, ewan ko, si Ares, alam niyo yung sinasabi ko nung nag-aaral kami. Ewan ko, may biology ka ba nun, Ares? Oo. O, pag biology nun, di ba, minsan mayroong microscope yung sa laboratory. Ang lalaki ng mga microscope eh. So, Oo. yan pala ngayon, Ares at Jeremy. Ang mahal yun. Oh. Ang mahal ang microscope. Ang galit na galit nga yung teacher ko sa akin eh. Dahil sabi ko, walang lumalabas dun sa sinisilip ko, yung pala nakasara. Saka alam mo kuya yung mga sa mga eskwelahan, lalo na yung sa malalayong lugar, yung microscope hindi pinapagamit. Oo, sa Kasi totoo lang. mahal. Oo, mahal. Nandun lang sa eskaparate. Oo. Tinuturo lang na, ito yung microscope ha. Mhm. At ito yung parts ng microscope, pinapadrawing. Pero yung talagang paggamit, yan, hindi lahat pinapagamit yung microscope. Kasi nga mahal. Oo, totoo yun. At ngayon, yung sa pamamagitan nitong microscope ni Jeremy, tinitignan ko, parang pulseras lang, ano? Yung Oo Jeremy. nga So, ikakabit lang yan, no? Ikakabit mo lang doon sa harapan nung lente nung cellphone. Tama po, tama po. Katunayan nga po, ang gamit ko ngayon, tablet, kaya nating ma-demo ngayon kung paano gumagana ang Sige nga, microscope. tingnan natin kung mapapano. Sige. Sige nga. So Ayan, no? ilalagay. So, pakita, paano ba? Nakikita ba? Nakikita. Yan. Makikita. Nakikita Ito po ba, yung JP? microscope. Nakikita. Okay, nakikita. So, paano Kita, ilalagay sa cellphone? Yan. Una sa lahat, paano Yan. ilalagay sa cellphone? Yan. Yan. Oh. Yung front camera, ipapatong lang po ito sa taas ng front camera. Mhm. Yan, papatong kong ganyan. Alright. So, pinapatong. Okay. Ayan. Kung makikita nyo sa Ang laki na nga nung letter I. Oh. Kanina.
So, ganun lang kasimple. Parang plug and play lang. Mm. Kung ipapatong lang dun sa harapan ng lente ng Ayan. cellphone camera. Ano ba yung Oo. pinapakita ni Jeremy na yan? Meron na siyang ayun, ano ba yun, ipis ba yun? Ayun. Tapos, ano pa yan, pwede mo makita, bukod doon sa direktang makikita mo sa cellphone, Jeremy, kung ano yung nakikita. Ayan, oh. O yan, o. Nakikita mo ba? Ay, hindi Hindi, o yan, nakikita sige. ni Sir Ray eh. Oo. Ako na lang ang Sige, ikaw magde-describe, no? mag-describe, Ares. May pinapakita si Jeremy na isang specimen na hindi ko makita, hindi ko maklaro kung ito ba ay isang insekto Mhm. kasi meron siyang katawan at paa eh, no? So kitang-kita mo ngayon yung ng malapitan kung ano man yung kung specimen na sinisilip ngayon doon sa microscope na ginawa ni Jeremy. Okay. Ang specimen na po yan ay langgam. Langgam. Okay. Langgam? Okay. Po. Di ba? Napakalaki niya, tignan, no? Parang baka hindi na langgam yan, ha? Maganda yung ano eh, kasi yung na-interview Kuya Ray si Jeremy sa isang TV program. Mhm. Nagpakita sila doon na may sinilip silang mga specimen, yung mga ang usually kasi naalala ko sa mga biology class, pinapasilip yung ano ang itsura ng tubig na galing sa ilog. Mhm. Yung mga pond water, di ba Jeremy, no? Ganun yung pinakita nyo nun. Mhm. At saka mayroon pa kayong sinilip no na sibuyas. Uy, Sibuyas ba yun? Mhm. So makikita mo dun kung ano yung itsura nung yun talagang purpose ng microscope na okay. pinapakita yung Alam ano ko yung itsura niya. Alam ko Oo, kasi makikita talaga yung mga structure niya, aha. yung mga cell wall, ganyan. Parang napakadali na ngayon para sa teacher na ituro sa estudyante. Kasi Yes. pwedeng magkanya-kanya na sila. Oo. Kung ano ba yung nakikita talagang structure nung sa biology. Mhm. Oo. And ang bilis kasi, 'di ba, ang bilis ho nating ginawa yung experiment, parang wala pang 10 segundo, nakita na agad yung specimen. Mm-mm. Kumpara dun sa maghihiraman sa isang microscope, Oo, tapos totoo yun. magkukulang. Tama. Oo, naranasan namin yun, Jeremy. Ewan ko kay Ares nun kasi kami nun nasa public school kami. Ako, talagang hiraman kayo. Talagang Hiraman hiraman talaga kayo yan. sa isa o dalawa. Maswerte na kung may Maswerte pa nga tatlong kung makasilip ka. Oo, maswerte na nga kung may tatlong microscope eh. Pero minsan isa lang o kaya dalawa. So pag may sore eyes yung ka-classmate mo, damay ka na. Pero itong base sa profile ni Jeremy ikaw Jeremy ay nirepresent mo ang bansa sa isang international innovation program. Ano ba yung at nabigyan ka ng award? Pakikwento mo nga yung yung parte na yun ng iyong profile. Nakasali din po ako sa Royal Academy of Engineering sa UK sa tinatawag na Leaders in Innovation Fellowships. Yung Leaders in Innovation Fellowships, kinokonekta niya lahat ng mga innovator ng mga different na bansa. Siguro nasa 12 na bansa na po yun, tapos nag-meet kami sa UK para pag-aralan paano mas ma-extend namin yung innovation at ma-increase yung impact lalong-lalo na sa mga Pilipino. Tapos, nagkaroon din kami ng mga consultation, mga mentorship, Mhm. and nakakuha rin po ng recognition galing dun sa Royal Academy of Engineering na na isa nga ito sa mga accessible at inclusive na tool na pwedeng gamitin ng mga Pilipino. Ikaw ay nabigyan ng James Dyson Award, Mm-mm. no? At saka Swiss Innovation Prize. Mm-mm. Ano yung mga award na yun? Gaano kahalaga yung mga award na yun? Inaalala ko po yung James Dyson Award. Yung po yung yung blower, 'di ba? May mga blower, yung walang blade na Oo di ba? po. Yung Yun blade po. Nakuha ko po yung Philippine National winner doon sa James Dyson Award. Isa itong international competition na parang almost 1,200 entries worldwide. Tapos pasok din tayo sa top 20 worldwide. And dito po nagsimula talaga, ito yung naging mitya para
lumawak yung reach ng microscope papunta rin sa ibang bansa. Kasi po, yung ano nun, yung reach nun ay hindi lang sa Pilipinas eh. Meron silang mga ka-partners sa UK, meron silang ka-partners sa India, sa Taiwan, yung mga iba-ibang bansa po talaga. Mm. Kaya nung nakuha po natin yung award na yun, nagkaroon ng mileage Mm. yung innovation. Marami nang nag-inquire, marami nang gustong bumili, maraming na nag-pre-order, kaya yun po yung nag-start ng commercialization journey para masabi natin, hindi lang 'to basta proyekto. Ano Mm. 'to, startup 'to, pwede Hindi natin lang 'to 'tong experiment. commercialize, opo. Oo. So, ibig sabihin available na siya commercially? Yes po, available na siya commercially. Mabibili sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok Shop, ganyan. May partner na rin po kami sa National Bookstore. Uy, Iniunti-unti po talaga namin na dalhin Okey. talaga sa merkado tsaka sa masa yung produkto. so ang Pero hahanapin sige. ko yan, Ares, Jeremy, di ba, pupunta ako sa Lazada. Hahanapin ko ang pangalan ng brand ay Microscope. Opo, opo. Ayun, okay. Microscope. Pero Microscope. Jeremy, yung ginagawa mo ngayon 'no, bukod diyan sa microscope, meron ka pa ba bang ibang technology or ibang technology applications na ginagawa sa ngayon? Ah, magandang tanong po, Sir Ares, kasi nagde-develop po kami ngayon ng isang software, isang app na malalaman nung cellphone mo yung kung ano yung tinitignan mo. Kung kanina po naglagay tayo ng langgam, Mm. immediately malalaman niya, ito langgam, ito yung tungkol sa langgam, ano yung puwede mong pag-aralan tungkol diyan. Tapos ine-extend naman natin 'to ngayon sa sa agriculture, sa aquaculture, Hmm. kasi malaki rin po ang impact ng mga microorganisms sa agriculture. Nandiyan Yes, yes, of yung course. seeds, nandiyan po yung mga nematodes, mga peste. Ta's na-realize namin na kung ang mga magsasaka ay meron ng ganitong tool, mas malalaman nila kung ano yung mga dapat mitigating method kung nakakita sila ng peste o Oo, kaya tama. nakakita sila ng halimbawa po sa mga fisherman, may makita silang related sa red tide yung mga Mm. microorganism na dun, eh di mape-preempt yung maling pag-harvest or maiiwasan yung mga sakit. So, mas malaki po pala ang magiging impact kung Mm. ilalabas natin ito bukod lang sa mga estudyante, kundi dalhin na rin natin sa mga magsasaka at saka sa mga mangingisda para sila mismo first hand yung parang mga scientist na Oo. nakakakita at nakaka-appreciate. At saka siyempre po very visual, 'di ba? Ma-appreciate nila kasi nakikita talaga nila na, meron palang mga Mm. gumagalaw dito sa tubig. Ito yung picturean natin 'to, i-send natin tapos baka may government agency na mas makakapag-validate nung data, nung picture na nakita nila at makakagawa ngayon ng parang better na mga risk Mm. na mga So, assessment. parang yung ginawa mo, Jeremy, is parang hindi na maghihintay ng 'di ba usually pagka may kinuhang specimen, dadalhin pa yan sa laboratory. Mm. So, ito parang on the spot, masisilip mo na siya. Yes po, gano'n yung natin parang mava-validate muna natin 'pag yung mga researcher o kaya kung sinong gumamit, 'pag may nakita silang, parang suspect na organism, "Uy, parang may 'to, similar 'to sa ganyan." Pero kailangan Mm. pa rin nila siyempre i-validate dun sa totoong Yes, laboratorio. Pero at least meron silang hinuha na, "Uy, baka meron nga 'tong something." Oo. Pero matanong ko, Jeremy, nabanggit mo kasi yung application niyan sa agriculture. May may tie-up ka ba o nakikipag-usap ka ba or nakikipag-usap ba sa'yo ang Department of Agriculture hinggil diyan sa mga innovation mo na 'yan? Recently po nagpunta kami sa Bureau of Plant Industry. Tapos nakipag-usap na rin po kami, kaka-start lang din po ng aming collaboration para magkaroon nga ng para sa crop pest management at saka Mhm. monitoring. So, parang over time, binubuo namin yung mga ano ba ang dapat makita ng mga, agriculturist para dun sa kung ano mga peste, kung ano mga dapat bantayan, kung ano yung mga safe, ano yung mga hindi. Yeah. Tapos yun po yung nakikipag-collab kami sa kanila ngayon para pagdating naman dun sa mga gagamit talaga, hindi sila matakot kasi baka mamaya
kung ano lang makita nila matakot na sila, di ano na rin 'yan, hindi 'yun po yung hindi natin gustong mangyari, yung lahat parang risky, lahat parang ano, nakakabahala. Pero maganda yung sinabi mong gine-develop niyo. So, ibig sabihin, yung nakikita dun sa microscope, na pwede nang idaan sa AI para ma-identify siya. Yun yung ginagawa mo, di ba? Yes po, gano'n po. Papadaanin namin sa dine-develop naming AI model para ma-identify kung ano yung species na yon. Ito po kasi ang kinokolekta namin ay mga local, dito sa Pilipinas. Ibig Mhm. sabihin ano, kung may makita, ibig sabihin, dito talaga yon. Hindi siya parang nakumpara sa, ibang bansa or ano, kasi para localized yung ano natin, tsaka mas efficient yung paggamit ng resources. Mhm. Mhm. Okey. Pero, Jeremy, Ares, para lang magkaroon ng konting idea yung ating mga kababayan, ah, ano bang kursong natapos mo, Jeremy? Mhm. Nakatapos po ako ng manufacturing engineering sa Ayun, Mapua. Mapua, naku kaya pala. Viva Mapua! Mapua kaya pala, eh, Viva kaya pala Mapua! Mapua, eh, oo, alright, Basta Mapua talaga, okey. Oo, magagaling sa mga talaga ang mga produkto engineering diyan sa Mapua 'yan, engineering. Mapua 'yan, Oo. okey. Pero Ares at Jeremy, ito pala si Jeremy ay nakatanggap ng Presidential Filipino Innovation Oo, Awards, oo. PFA. Okey, kailan mo natanggap 'tong PFA, Jeremy? Ito pong PFA ay last year lang organized ng ano, ng DepDev. Tapos isa po ako sa mga finalist na nakakuha nung unang ano, Presidential Philippine Innovation Awards. Mhm. Mhm. Para Mm. sa yung innovation na 'yan para diyan sa microscope o sa lahat ng mga na-innovate mo, nagawa mo? Para sa microscope ho. Ayun. So Mm. how did that feel nung natanggap mo yung Presidential Filipino Innovation Oo. Award? Kakaiba po yung feeling, kasi nag-start lang po talaga ito sa passion na parang, Mhm. gusto nating tumulong sa ano, sa mga estudyante hanggang sa lumaki ng lumaki and na-recognize nga ng Philippine Innovation Awards and malaking pasasalamat po kasi may kasamang ano yun, parang grand prize na Hmm. na puwede nating nadala pa natin lalo sa mas malawak na na market yung microscope na hindi lang siya maririnig lang sa TV o maririnig sa dyaryo na, "Uy, Mm. meron palang nagawang imbentong ito." Ito ay kaya natin talagang mabili, kaya natin ng ma-appreciate at Mhm. Mm. makapag-build rin tayo. Ma-move forward natin ang pag-aaral ng microscopy dito sa Pilipinas. So ano pa ang ibang ano pa, meron ka pa bang mga ibang proyekto in the pipeline? Sa ngayon po ito palang dalawa, naka-focus pa lang po ako dito. Pero kapag lumaki na 'to at, kaya niya ng mag-isa, baka dun na po ako mag-explore ng other Yung iba projects. pa ang ano. Hmm. Mhm. Alam Alright. mo Kuya Ray, napakalaking bagay nung ginawa ni Jeremy. Kasi nandito ako ngayon nag-iikot ako ngayon sa mga remote areas dito Mhm. sa Visayas. At nakikita natin do'n na, ang dami nating mga estudyante sa mga eskuwelahan na napakalayo nila sa sentro Mhm. ng mga lalawigan. Mhm. Kung magiging readily available 'tong ganitong ginawa niya, napakalaking bagay 'yan para sa mga estudyante talaga. At saka Oo. yung mga magsasaka, yung sinabi nga niya na ano, na yung mga agriculturist na nasa field na kailangang Yes, yes. magkaroon yung nagga-gather sila ng data. Mhm. Napakalaking bagay nung ginawa mo ni Jerry. Kaya nga naitanong ko, Ares, kung may collaboration na sa kanya ang Department of Education, Oo, yung BPI nga, nakuha yung niya. BPI, Department of Agriculture, 'di ba? Yung DOST, Oo, Jeremy, 'yan, isa meron pa kang 'yan, tie-up isa pa with 'yan. DOST? Kasi Ang DOST po ang nagpondo nung dine-develop namin na Okay, application, opo. mm, Mm. kasi sa napakahalaga. TAPI yan? Sa nung una po yung binuo namin yung produkto sa Tapi, tapos ngayon sa Fisherd naman po. Mm, Okay, okay. alright. Mm. So, kasi napakahalaga niyan, Jeremy, tsaka Ares, na makita mo yung kung alam mo kasi sa ngayon, Jeremy, alam mo naman dito, issue yung, tamang paggamit ng pondo ng kaban ng bayan, Mm. 'di ba? Sa mga Mm. napupunta lang sa korapsyon. Kaysa mapunta sa korapsyon, bakit hindi na lang Oo, yung mga makipag-tie up sa inobasyon. iyo, 'di ba? Bilhin yung mga ano,
ibilin yung buy in bulk yung microscope at ipamahagi sa ating mga maski na sa estudyante at maging sa mga state colleges, 'di ba, Ares? Pwede yun eh, yung mga kumukuha ng mga science courses. Pero tamang-tama yung tamang-tamang makita rin sana ng ating mga legislators tong katulad ni Jeremy, no, na may mga ginagawang ganyan. Kasi panahon ngayon ng pagbubuo ng budget, kakapasa Yan. lang ng Oo. National Expenditure Program. Oo. So siguro sana mabigyan ng sapat na pondo yung mga pagbibigay ng grant para yung mga katulad ni Jeremy magkaroon ng access sa pondo para makapag-develop sila ng mga teknolohiya. Mhm. Tama Mhm. yun. Kaysa Mhm. naman sa napupunta sa bulsa ng mga, alam mo na, Oo nga, oo. Anyway, kasi napakahalagang bagay niyan eh. Sabi ko nga sa'yo, Jeremy, nung panahon namin nga, ulitin namin nung panahon namin ni Ares, kalalaki ng microscope. Oo. Talagang pwede mo na pwede mo na nga ipambato yan eh. Sigurado biyak yung ulo pag tinamaan nung Actually, mahirap microscope eh. siya ibato dahil Oo. mabigat. Biro mo ito, ikakabit mo lang. Okay? Oo nga eh, Doon sa parang harap. bracelet lang eh. Oo. Mhm. Pero Mhm. Jeremy, siguro itong microscope pati yung iba pang mga innovation na dinidevelop mo, ano to, nagsinimulan nyo out of your own pocket? Paano to? Lalo na itong microscope. Hmm. Yung nagsimula po yung microscope kasi po may sinalihan akong TikTok competition ng DOST din nung DOST pandemic. din. Okay. Opo, nagpa-TikTok competition sila tapos ang cash prize nun nasa 25,000. Okay. Tapos Mm. sabi ko, "Uy, pandemic may 25,000 ako." Inisip ko, pambili ko na lang kaya 'to ng cellphone o kaya ng Mm. tablet, Mm. ganyan. Tapos parang, "Wag ko nang i-ano yung project." Pero parang nung nalaman ko nga yung sitwasyon na parang nagkaroon ka ng ng may konting patriotism and parang responsibility for others na siguro meron akong kayang ma-contribute kasi nga pandemic. Hindi naman Mm. kasi ako frontliner or what. Parang gusto ko lang gumawa ng something good and better for our countrymen. Kaya sinubukan ko po na, okey sige gawa ako ng konting prototype na nasa microscope, Mhm. na gumawa ng pinakaunang keychain na microscope na kayang mapadala lang agad immediately. Hanggang sa nabuo po siya and then ayun, hanggang sa tuloy-tuloy na po na nagkaroon Mm. ng partners, pinost ko sa TikTok. Sabi ko sa TikTok nun magbibigay ako ng 1,000 microscope for Mhm. free. Uh-huh. Pero ang hawak ko lang po talaga nun ay isang microscope. Sabi ko, "Bahala na kung paano natin hahanapan ng solusyon kung merong demand." Oo. Pero bakit microscope yung inano mo, yung Oo nga, bakit nga anong ba? bakit yun ang napili mong gawin? Kasi po nung bata rin po kasi ako, parang nagpapili ako sa mom ko ng telescope, pero telescope 'to, yung pangtingin sa mga Mm. Mhm. interesado talaga akong matuto ng mga moon, mga ganyan, pero ang mahal din po pala nun. Oo, Mhm. oo. Ta's parang sabi ko kaya ngayon inisip ko, ano ba yung kaya agad mapa-appreciate, yung unang tingin pa lang kikislap na yung mata mo or yung parang, "Uy, Oo, ang oo. ganda." Parang mapapawaw ka, gusto mo na Mhm. tumingin ng iba't ibang mga bagay na parang telescope. Ito sige subukan natin microscope. Halos gamit na gamit po kasi talaga ng mga grade 7 pataas. Mhm. Parang Mm. walang klase na hindi mag-aaral ng microscope. Ito po yung may pinakamalaking saklaw ng science sa ngayon. Mm. Ayun. So pero, sabi mo kanina, narinig ko, Ares, sabi ni Jeremy na dine-develop niyo pa yung parang app niyan para direkta na sa cellphone. Tama ba yung dinig ko kanina? Yes po, para direkta sa cellphone makita mo kung Oo. ano Oo. yung sinisilip. Yun, okey. Kung anong specimen, no? Paliwanag kung ano siya. Okey. So, Galing. halimbawa maglalagay ako ng dahon ng guyabano. Makikita ko yung loob ng guyabano. Yun Makikita daw. mo, puwede rin. Ano ba kasi yun, yung stomata, yung mga gano'n, ano? Opo, tama Yeah. po, makikita niyo po yung stomata. Wow. Kunyari may pinilagyan po niyo ng tubig makikita at tapos ginupit niyo makikita niyo na gumagalaw yung mga parang air bubbles, mga Oh, oxygen na lumalabas dun sa talaga? opo. Wow, okey. So, sa ngayon, sa puntong ito, anong puwede mong
mensahe sa mga kabataan natin, lalo na sa mga estudyante, na gusto mong i-relay na mensahe sa kanila, at least to encourage them na, to explore and, find the passion tsaka dedication na mag-develop tulad ng ginawa mo, Jeremy. Mm. Mm. Siguro ang advice ko lang po sa kanila na hindi kailangan perfect yung ide-develop mong solution, or if may nakita ka na kaya mong baguhin, kaya mong i-improve, madalas po kasi ang iniisip nila ay hindi pa 'to perfect, or hindi kailangan pa akong ayusin, ganyan. Kung gagawa ka ng solution kahit counting improvement lang, improvement na rin yun. Kailangan mo na agad ilabas siya, ipagamit mo siya um, sa mga users mo, at saka dun mo palang i-improve base kung anong sa tingin nila yung dapat i-improve. Madalas po kasi na kunyari, mga inventor, mga inobator, dito lang yan sa laboratory, sila lang yung nagbubuo, hindi pa nila nilalabas yan sa mga gagamit sa merkado. Ang mas maganda pong mangyari, ilabas na agad nila kahit rough pa lang yan, para malaman nila kung anong dapat i-improve. Yun. Ayun po. Tapos kailangan lang siyempre na, buo yung ano mo, yung passion mo, buo yung pagmamahal mo dun sa ginagawa mo. Yung ginagawa po natin kasi 'to ay parang social enterprise, eh. So, parang kung gusto mo na makakita ng better na Philippines in the next few years, kailangan maging part ka nun. Kailangan maging meron kang active role. Hindi lang puwede na naghihintay, hindi lang puwede na nagko-comment sa social media, kailangan meron kang Tama, tama. partisipasyon. Kumbaga, Jeremy, meron ka talaga ambag, no? Oo. Hindi lang yung puro komento ka, post ka ng post. At least meron ka masabing Opo. ambag, no? Tama po 'yan. Okay. So, sana bukod dito sa microscope, makapag-develop ka rin ng pwede ka pang mag-develop ng isang invention na, halimbawa, Lie detector. lie detector. Lie detector. Malalaman mo agad kung misleading yung question. Pwede pwede ba yun? Jeremy? O kaya yung pagdating sa pagkain, halimbawa, maliit na manok, isang drumstick, Oo. pwedeng maging, kagad maging ano ba yan? Kalahating bahagi kagad ng manok. Anyway, pero alam mo, hanga ako dito, kasi Oo. talagang yung pinagdadaanan natin noon, Ares, hindi na pagdadaanan ng mga kabataan ngayon Yes, dahil yes. dito. And yung ano ba yun, yung layunin niya, na ang gusto niya kasi, ang sabi niya, simple lang naman yung kanyang kanyang goal, to make everyone a scientist. Tama ba yun, Jeremy? Oo. Tama po. Yeah. Science for all. Oo. Ikaw, Jeremy, may matanong. Ilang taon ka na? 31 years old po ako ngayon. Batang-bata pa So, to. ikaw ay lumaki kang nanonood ng sineskwela. Opo, laging pinapanood 'yan, yung mga science, mga Kaya parang nakakaengganyo din po, 'no, pag gano'n na parang dati pinapanood mo lang yung pag-aaral ng science, ngayon isa ka na dun sa mga nagbabahagi Yan, dun sa mga Oo. Tama. Kami nun, ewan ko, si Ares, ano ba pinapanood mo nun, Ares? Napanood ko ng Batman, eh. Batibot ba yun? Ano ba yung mga, di ba? Pero anyway, pero yung mga yung mga, o baka nga pa to, hindi kaya dapat kunin ito ng di ba? Ng DOST para mag-produce ng isang program, TV program for that matter, na para ma-encourage yung mga kababayan natin, lalo yung mga estudyante, na to take the same direction, or at least to take the same path na tulad ng ginagawa niya. Kasi, ewan ko, Jeremy, kasi Mapua, kilala yan, di ba? Engineering. Robotics, nagiging interesado ka rin ba sa robotics? Opo, parang meron po akong mga kurso dati sa robotics, sa electronics. Yan. Yun, ako, isa pa yun. AI, yung mga ganyan. Ikaw ba Mga AI po. sinusuportahan mo ang artificial intelligence? Ay, yung tamang paggamit ng artificial intelligence, talagang sinusuportahan po natin 'yan. Ang ethical na use ng AI. Mhm. Mm. Okay. Sige, Ares at Jeremy, well,
maraming salamat sa oras na pinagkaloob mo sa amin, Jeremy. And ika nga bilib na bilib ako dito sa microscope na ginawa. Galing. Oo. Pero halimbawa ba nakabihis na nakikita ba yan? Tatagos ba yan maski nakabihis ako? Makikita? Hindi naman. Ay, X-ray naman. X-ray ba? Anyway, okay, joke lang yun. Thank you very much, Jeremy. Maraming salamat so much sa oras sa pinagkaloob mo. At sana nga maging successful ka pa sa lahat ng mga innovations mo, sa endeavors mo. And may you continue to be a role model para sa ating mga kapwa Pilipino, especially sa mga aspiring students natin na at least ma-reach din nila yung mga achievements mo. Maraming salamat po, Sir Ray, Sir Ares, sa opportunity para ibahagi ko po yung storya ko at saka sana po may mga ma-inspire tayong mga takikinig para sa government agencies, mga estudyante na samahan tayo dun sa advokasya na gawing everyone a scientist. Yes, okay. Thank you very much, Jeremy. Maraming salamat. Okay. Okay po. Yan, Ares, biruin mo yan. Hindi mo na kailangan, Ares, yung malaking microscope, mabigat at malaking microscope, at hindi ka na makikishare sa paggamit ng microscope. Bibili ka na lang nung microscope. Available saan? Sa Lazada? Lazada, saka Shopee daw. Shopee, saka TikTok. Meron narinig ko, available na rin yata sa National Bookstore. Meron yata siya nasabi. Anyway, pero at least magiging accessible na siya sa atin. Pero di ba, Ares, dapat yan tignan niya ng depth. So, tulad na nabanggit mo kanina, di ba, budget hearing na ngayon. Oo. Mabigyan ng suporta yung mga ganyang. Dapat ma-include yan sa budget ng DepEd, DOST, TESDA, maski na doon sa mga state colleges and universities, lalo na yung mga kumukuha ng, di ba, ng mga medical courses, nursing, medtech, di ba, yung mga malaking bagay yan malaking bagay sa agrikultura, malaking bagay sa agrikultura. Tama yun, di ba? So, sisilipin ko mamaya dun sa para malaman ko na rin kung magkano ang isa. Ay, yun ang hindi natin natanong kay Jeremy. Kung magkano. Magkano ba yan? Madali naman makita yan sa makikita Shopee. naman natin yan. Alright, well, Ares, magpipili na tayo ng isa pang edisyon ng ating programang Bridges on Air. Yes. So, alam kong mainit ang panahon dyan sa Visayas. Samantalang kami dito, lumalangoy sa baha. Alam mo, yung mga flights kahapon, delayed halos lahat. Naku, pero at least, pero makakabalik ka naman kaagad sa Manila. Hopefully hindi walang dumating na kasunod na katulad ng dinaanan natin ngayong nakaraang araw. With that, Ares, maraming salamat. Pero paalala lamang sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon, ito pong ating programang Bridges on Air ay isang collaborative effort sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas sa pangunguna ni Secretary Clink Ang. And of course, nagpapasalamat tayo sa lahat ng officials and staff ng CFO. Siyempre, nakasama po namin sa paghatid sa inyo ng programang ito ang ating katuwang sa Master Control at Production side. Sa Master Control, nandyan sila Milo Junella, kasama rin si Susan Aison, and of course sa Wirecast, si Hero, and of course katuwang din natin si JP at ang ating Executive Producer and Coordinator, si Miss Stephanie Vicente. Again po, kami po yung mga lingkod, Ray Sampang, at Ares Gutierrez po sa ngalan ng Commission on Filipinos Overseas. Hanggang sa susunod na edisyon ng Bridges on Air. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.